Pilipinas Pawn Shop kung saan pinatago ko ang ilan sa mga alahas ko na buwan-buwan ay binabayaran ko ng renta. Sa totoo lang, dumadaan ako sa kagipitan. Pero sa kabila nun, mananatili akong tapat, lalong-lalo sa usapang pera. Dahil 12 years na ako as insurance entrepreneur, marami na kaming kliyente since 2012. Hundreds of client na ang meron kami. Kaya dumarating sa point, mas marami kaming pinagsisilbihan. Sa totoo lang, wala na kaming kinikita. Dahil marami kaming inaasikasong mga benepisyo para sa mga kliyente namin. Dahil ang hangarin lang namin ay matulungan sila dahil pinagkatiwalaan nila kami. Which is, natawag na green zone, generating income sa pamamagitan ng pagbebenta ng bagong insurance at pagre-recruit na bilang recruiters ay may overrides. Dahil ang pagiging insurance agent, commission basis kami. Kapag hindi kami nagbenta ng insurance at hindi kumilos ang aming mga ni-recruits, wala kaming kikitain. Pero sa kabila ng kagipitan, pinapanatili namin ang insurance namin ay enforce. Dahil ang katwiran namin, habang nabubuhay, mababayaran kung ano man ang utang. Kung sakali naman, kunin na ni Lord, siguradong bayad ang utang, sobra-sobra pa. At pwede pang makapagpagawa ng apartment para may passive income sa iiwan namin. Pagising ko, nagtimbang kaagad ako dahil last day ngayon ng aming weight loss challenge. Nilabas ko na nga ang manok para i-pressure cooker kasi bantres ang ginagamit ko. Gagamitin ko na ang bago kong tumbler. Ito ang mga kasama ko habang nag-i-edit ng vlog at nagwo-work from home. At habang naglilinis ako ng room ko at dahil walang pasok ngayon, yung anak kong pangatlo ang pinaghiwa ko ng mga ingredient ng lulutuin kong adobo. Nagluto na rin ako ng nilagang itlog at pinagsain ko na rin si Randolph. Dahil nakatira kami sa urban community, we are so blessed na marami dito nagtitinda in wholesale price. Nandiyan na si Kuya sa likod ng court kung saan bumibili ako ng mantika at itlog. At sa ABM store naman, diyan kami bumibili ng mga groceries namin sa bahay. Kahit hindi tayo pumunta sa palengke, mabibili namin siya sa murang halaga. Kaya maraming salamat sa may-ari na si Bok sa pagbukas ng iyong tindahang makakatulong sa ating mga sambayanan. Pagluluto ang aking obligasyon sa loob ng bahay namin. Ayan, nalinis ko ng aking comfort zone, ang aking galawan at ang aking pahingahan. Gusto ko kasi may sarili akong space para mas nakakapag-isip ako ng maayos. Ayoko rin may nangaabala sa akin. At dito sa loob ng bahay namin, may kanya-kanya kaming obligasyon. Simula sa bata hanggang sa matanda. Linis ko na rin ang rep namin para ready sa pag-stock ko ng food namin. Gumawa na rin ako ng yelo para anytime na magtimpla ng juice, merong gagamitin at hindi na bibilhin. Sobrang active ng aking physical body, gumagawa ko ng energy booster, water lemon. At para hindi ako manghina, nagpipinch of salt ako as electrolytes. Ginagamit ko ay Himalayan salt. Gusto kong bumili ng water jug para tumagal yung lamig ng inuming tubig. Yun nga lang kapag walang free shipping, ina-add to cart ko na lang siya. At saka ko na siya bibilhin kapag may promo ng free shipping. Dahil kailangan ko ng mag-mission sa labas, kakain na ako. Bali ang kakainin ko, 4 na itlog. Yan ang magiging kanin ko. Dahil ang purpose naman ng kanin ay para pampatabang sa ulam. At dahil malambot ang aking manok, dahil pressure cooker ko bago ko i-adobo, hinimay-himay ko na siya. Ginawa ko siyang adobo flakes para mas madaling kainin. Siyempre yung laman para sa mga anak ko. At yung buto, ako magtsatsagang gawing adobo flakes. Lalo na yung panganay ko naka-braces, hindi siya pwede kumain ng mga buto-buto kasi baka masira yung kanyang brace. Pakiramdam ko kulang pa ako ng energy. Kaya bumili ako, magpapalakas ng aking katawan. Pero kailangan kong check ang nutritional facts nito para makita ko kung ilang calorie ang papasok sa aking katawan. Para mas maingatan ko ang aking ginagamit, ako na mismo ang naghugas ng aking mga ginamit. At tutuyuin ko na para ibalik ko sa aking kwarto para pagkailangan ko nandun lang sa loob ng aking kwarto. Dahil ready na ako mag-mission sa labas,
Kailangan kong suotin ang aking mga safety gear. Para huwag naman walang may gusto, magkaroon man ng aksidente o aberya sa labas. Alam kong kahit papano protektado ako. Siyempre kahit anong gawin kong pag-iingat, pero hindi ko alam kung ang kasalubong ko ay nag-iingat din. Pumunta muna ako ng bangko dahil wala na akong cash na hawak. Kailangan ko na muna mag-withdraw. Dahil meron akong obligasyon na dapat bayaran ngayong araw na to. May 11 minutes ako para makarating sa pawn shop na pinagtaguan ko ng akin ilang sa mga alahas. Sasara ng 5 p.m. At thank you Lord, ang bait ni kuya at ni ate na pagbigyan ako. Dahil kung hindi ko nagampanan ang aking obligasyon, instead 3%, magiging 8% siya next month. Sayang din yung ilang percent. At I'm happy kahit papano may mga alahas ako na napakataas ng value. Ngayon, diretso na ako sa mga kliyente ko. Nga lang, yung una kong kliyente, negative. Tumaas ang sugar, bumaba ang hemoglobin. Kaya ang sabi ko, babalikan ko sila kapag katapos ng kanilang laboratory na na-clear na lahat. Siyempre, based sa experience ko, kapag may mga ganitong cases, hindi talaga siya ma-approve kaagad ng company. Maraming prosesong pagdadaanan. Unlike kapag clear ang result ng mga laboratory at makakapagbigay ang doktor ng medical certificate, alam ko sa sarili ko na pwede siyang ma-issuehan ng insurance ng company. Dumaan muna ako sa Hortaleza. Diyan ko binibili ang ilan sa mga beauty products ko para mas malaki ang mura. Dumaan na rin ako sa wet market. Bibili ako ng pang-ulam bukas. Naisipan ko nga na mag-sweet and sour tilapia. Dinaanan ko nga ilan sa mga kliyente ko para magpa-pick ng card ano yung sinasabi ng universe sa current situation nila ngayon. Ayan, nakakatuwa kasi nakaka-relate sila. Ito si Maring Lovely. Dating prospect client, ngayon kumari ko na. At isa siya sa nag-pray sa akin na gumaling kaagad ako nung nabinat ako sa panganganak. Kasi sabi niya, kulang daw ang napakaalaga ng mga insurance nila. At talagang binibigay ko daw yung service ko sa kanila. Thank you, Mare. Ayan, dahil gabi na, sarado na ang ibang mga tindahan. Dumaan muna ako sa gasolinahan bago umuwi. At yun nga, yung almost 150 pesos na paggas ko, 1 week ko na yung gagamitin. Tamang-tama, after ko maligo, dumating ang aking kapatid dahil kailangan niya ng tulong sa kanilang mga insurance policies. At syempre, bilang life planner nila, ako ang dapat ang unang tutulong sa kanila kapag meron silang concern at needs. Tamang-tama, nakaalis na ang kapatid ko, dumating ang aking best friend at ang kanyang lifetime partner. At pinasalubungan niya ako ng 2 litsyong manok. Thank you, Bes! Sabay nang kaming kumain habang nagkukwentuhan. At kailangan ko mag-multitasking. Habang kumakain, nagpapa-pedicure ako. Ngayon, may ka-online meeting ako. Nagpa-process kami ng mga requirements niya para maging life insurance entrepreneur. Inaayos namin ang mga dokumento para ma-license siya. Sakto, patapos ng aking pagpapa-pedicure. Dahil parating na rin ang mga massage therapies. Usually, maintain ang color ng pedicure ko, red and gold. Gusto ko balance na buhay, kaya deserve ko ang bigyan ng rewards ang sarili ko. Paalala ko po sa inyo, goal is personal. Success starts with self-discipline. Make the rest of your life the best of your life.